Makibalita naman tayo sa National Disaster Risk Reduction and Management Council kung saan nakatutok si Lala Roque. Lala. Igan, bagaman meron ng kuryente sa ilang bahagi ng hinagupit ng Bagyong Pablo, ay komunikasyon ang pinakaproblema ngayon ng NDRRMC. Kaya naman sila hirap na makipag-usap at ma-update mismo ang kanilang mga casualties. Ito kasama natin ngayong umaga, si NDRRMC Executive Director Yusek Benito Ramos. At marahil sa inyo na po manggaling, Yusek. Ito nagiging problema natin, iba-iba hong lumalabas na tala sa casualties. Pero kayo po ang panawarig nyo kanina ay kailangan talaga kumpirmado. Pero wala tayong komunikasyon, particular sa Compostela Valley, Davao Oriental at Surigao del Sur. Sir, pero sa inyo po, official and non-official count, ilan na po ang ating casualty? Okay, Lala, good morning. Anyway, itong official count natin ay siyang pa rin, pero nakatanggap na ako ng unofficial na 34. So, 34 plus 9, 43 ang lahat ng mga ito. Ang gusto ko lang liwanagin na yung may proseso tayo na i-confirm ito, lalo na doon sa mga unidentified, para sigurado lang. Unang-una, yung i-check natin ang yung dental arrangement, fingerprinting, at saka yung DNA. Kung ito ay unidentified, para mayroon basis yung mag-claim mamaya. Para sigurado lang na siya nga yan, ay itag natin. Ang may responsibility nito yung Department of Health. Kaya bago natin ihayag sa publiko kung sino yan, kailangan siguraduhin lang natin para wala tayong responsibility pagka ito ay nagkamali dahil may proseso tayo. Yusek, ito po yung sa Compostela Valley dahil sa flash flood, marami yung nasawin, sinasabi, unconfirmed. Pero ilan ho ba talaga, pati ho kasi sundalo, isang truck daw ho yun dapat tutulong para sa evacuation. Meron na tayong update, ilan ho ba talaga ang ating pinaghahanap ngayon? Ang pinaghahanap natin ngayon ay 6. At may isang confirmed na pangalan dito sa akin, Staff Sergeant Olivares. Ang pangalan nito from Charlie Company, 66 Infantry Battalion. Yan ang confirmed. Sa ngayon po, kamusta po yung mga hardly hit natin na areas? Ano ho, pinakahuli nating monitoring? Problema pa rin ho ba yung pagtulong at pag-rescue? Yes, may konting problema tayo dahil roads and bridges not possible. Kagaya nitong isolated na itong 3 munisipyo ng Davao Oriental, Boston, Katiil at saka itong Baganga and other places doon sa Surigao del Sur. Bukod dyan sa mahirap kung paano makarating dyan dahil nasira yung mga kalsada at sa mga tulay, yung communication natin ay bagsak. Kaya may kahirapan. Sana ay maintindihan ng ating mga kababayan yung pagkadelay minsan. Yusek, ito ho, ikatlong landfall sa Palawan naman. Kamusta na po ang ating komunikasyon doon sa area ng Palawan? At ano po yung ating abiso? Yes, yung abiso na naman natin ay kailangan na pag-ingatan ito, lalo na yung mga mangingisda. At maganda pa ngayon ang coordination dahil hindi pa umabot si Pablo doon. But once it will landfall, again, inaasahan natin na baka bagsak na naman yung communication niyan. Kaya samantalahin natin ngayon yung pagtingin ang preparasyon dahil may panahon na pa. Ilan ho po yung mga barangay na ating inaasahang maaaring apektuhan sakaling mag-landfall nga po si Pablo? Ngayong umaga ho inaasahan sa Northern Palawan. Ang mga the municipalities of Colyon, Coron, Rojas, at El Nido, ang inaasahan natin ito itatama si Pablo. Okay, maraming salamat po. Igan, meron ka bang katanungan kay Yusek Benito Ramos? Okay, yung pag-landfall ho ulit sa Northern Palawan, Yusek, kamusta ho yung paghahanda doon ng ating mga kababayan? Yes, nandyan na rin yung ating Office of Civil Defense Region 4B at yung municipal as well as provincial disaster risk reduction management council handa na, Igan. Okay. Maraming salamat, Lala Roque. Kasama po si Yusek Benito Ramos ng NDRRMC.